Po, magandang araw po sa inyong lahat. Meron po akong pinapakitang bote dito. Napakaganda po niya. Sa totoo, maganda po siya. At saka, bote po siya ng alak. Hindi ko nga po alam kung anong tatak po ng kanyang alak, pero andito po, meron po siya nakalagay na XO. Hindi ko po alam kasi hindi naman po ako bihasa kung ano yung mga tatak ng mga alak. Hindi po kasi ako umiinom ng anumang alak, kumbaga, kaya inosente po ako, no. Ito po, hiningi ko po ito purpose sa meron po akong gagawin. Gaya dati, meron din po akong hiningi na bote po sa kanila at ito po'y alak din. Nung inuwi ko na dito, ang ginawa ko sa kanya, nilagyan ko siya ng bulaklak sa loob. Yan, kung mapapansin nyo po, may bulaklak sa loob. Di ho ba ang ganda? At nilagyan ko rin po siya ng mga bato-bato. Ano yung tawag dyan? Yan. Basta meron po siyang laman. At ito rin na isa, parehas din. Kasi partner po sila. Ang nagustuhan ko dito, yung kanilang design na may mga mata. Na-attract po ako sa kanila. Ito po ay vodka. Vodka naman ang kanyang nakalagay dito. At sirok ba yan? Hindi natin alam kung paano pag-pronounce niya. Pero bahala na kayo, ano. Kasi hindi naman po talaga ako marunong uminom ng alak. So, ang purpose ko lang dito, kinuha ko lang yung bote. So, ngayon, itatabi na po natin to. At, dito po tayo nakapokus. Ngayon, kung bakit ko po ito ginawa o kinuha, hindi po dahil sa lalagyan ko ulit siya ng bulaklak. Kasi meron na po akong dalawa, enough na po yon. Ang purpose ko po dito ay gawin ko po siyang alkansyahan. Yan. Meron po ako ditong ipapakita po sa inyo na mga coins or siguro yung coins hindi na rin naman siguro uuso dito dahil nga kasi maliit lang yung kanyang bunganga. So, ang gagawin ko po dito, meron po akong mga papel na halos araw-araw po na pag meron po akong pera na ganyan po na 1 ringgit, ilang ringgit po iyan, ay gusto ko po ipasok po siya dito. Kung maaalala nyo po, meron ho akong nakitang nag-viral din sa YouTube channel na yung bote po ng Coca-Cola, yung bote rin po ng mineral water. Nilagyan po nila ng mga pera po yun. Ng 10 pesos, 20 pesos, may 5 pesos, may coins, yan. Gagayahin din po natin. Kasi po ako, marami rin po ako ditong pera na tig-iisang ringgit. Ibig sabihin is kung Philippine money and 10 pesos na rin po ito kung tutuusin, ano. Meron po ako na na-save dito. Hindi ko po alam kung nasa magkano po itong lahat. So ngayon, gusto ko po siyang ipasok po dito para meron naman po akong mapag-anuhan. Kumbaga ito po tatry ko lang naman po ito, no? Kung magkano po silang lahat. Yan. Hindi ko po alam kung magkano yan, ano? Kasi hindi ko naman po talaga binibilang. Eka nga, pag ikaw ay nagtago ng pera ng paisa-isa, wag mong bibilangin. Kasi para at least ma-excited ka kung magkano yung na-save mong pera. Yan po. Ito po yung na-save kong pera na sa araw-araw ay meron po akong natatagong eka nga tawag dito. May natatago po akong kahit paunti-unti. Diba? Dapat marunong din po tayong eka nga mag-save ng kaunti. So ngayon, tulungan nyo po ako na maglagay po dito sa bote. Ganyan. Kasi nakita ko po yung nag-viral na nilagay niya yung pera. Yan, ganyan, no. Yan, hindi ko alam kung kasi yung nakita ko naman, tuping-tupi siya. Ito po kasi, hindi po ito kagaya ng pera natin na papel na madali siyang itupi. Ito po kasi, para siyang plastic rin na hindi mo siya basta-basta matutupi. At saka ito po, plastic din po yan, no. Kaya, hindi mo po siya basta-basta malulukot. Tingnan nyo, pag pinasok ko, kusang bubuka po yan. Kasi nga, Hindi po siya yung kagaya ng pera natin na madali mapunit, madaling
mabasa, masisira agad. Ito po hindi. Kahit po ito mabasa, parang iba po ang iba po ang pagkapera niya. Kaya ayan po, ilalagay po natin, hindi ko na po yan binibilang. Sige lang. Para at least, meron po akong souvenir na tinitingnan dito. Alam nyo po, mamalayan nyo na lang. Mamalayan nyo na lang na naparami na pala. Kaya ngayon, itatry po natin to. Kung dati, ang nilagay ko bulaklak, kagaya po nito. Ngayon naman po, ang ilalagay ko ay yung 10 RM. 1 RM. Kasi sa atin, 10 pesos na to. So, bahala na po kung ilan po itong maipasok ko. Kasi, better po na andito po siya. Kasi minsan, nagiging makati rin yung kamay ko. Gastador din po ako. Wala rin po talaga ako naiipon sa totoo lang. Kasi kung ano-ano na lang po ang nakikita ko, pag nagustuhan ko, bilang ko. Totoo nga po, itong kwarto ko puno na ng gamit. Kasi mahilig nga po akong bumili kung ano-ano kung ano lang yung makita ko, magustuhan ko, lalo na online. Kaya minsan ayaw kong tumingin sa cellphone ko. Kasi pag nagugustuhan ko yung mga accessories o damit man yan sa online, ay nakaklik agad ako. Kaya yung aking pera, wala po akong nasisave. Kasi halos sa isang linggo, ilan po ang dumarating na order. Click lang talaga ako ng click. So ngayon dito po natin mapapansin kung paano po natin maisisave yung pera natin. Ito po hindi po tigwa 100 Kung Philippine money is 10 pesos lang. Eka nga 11 pesos nga to kung ipagpapalit mo. Kasi ang palitan po ngayon ng Philippine money versus po ng ringgit, Malaysian ringgit is 11.75 centavos. So, pag ito po ay naipon mo, kung 11.11 kada isa, marami na rin po to, no? Pero hindi ko po ito binibilang. Marami pa po, Kaya hindi ko po alam kung magkano lahat-lahat siya. Kung sino man po yung nanood nakapagbilang nito, di alam nyo na kung ilan, Kaya, ugaliin po natin na mag-save po tayo ng pera, ay po piso-piso yan. Kasi pagka namalayan natin, napuno na pala yung lalagyan, kaganito, napuno na, eka nga, meron po tayong madudukot. Yan. Kaya ito, instant na ang ilalagay ko ay bulaklak, ang nilagay ko po ay pera. Huwag po kayong mag-alala kasi ito, madali rin naman po itong dukutin. At, syempre, hindi po natin kailangan basagin itong boting to para lang makuha natin yung pera. O, diba? Siksika na sila. So, dito ko po makikita kung paano po ako makakapag-save nang hindi ko po kinukuha. Meron pa po nga itong laman, Yan. Kasi dito ko dati nilalagay. Minsan nakaipon na po ako ng 1,000. Kung Philippine money is papatak na po yun ng 15,000. Nakuha ko na po yun. Alam nyo kung anong lang pinagbibili ko. Yung mga walang kwentang abubot, mga accessories. Yan, ilagay pa po natin to. Para meron din pong gumaya sa akin. Kasi ito ginaya ko lamang doon po sa nag-viral na ang dami po niyang naipon na pera. Tingnan nyo po si Kapeso. Kung maalala nyo po si Kapeso. Meron din po siyang iniimbak na pera doon sa lata ba yun o sa baboy, yung piggy bank niya. So ngayon tayo naman, pagka nakikita po natin na maganda yung bote, di gawin po natin ay lagyan natin ng alkansyahan, gawin nating alkansyahan, di ba? May purpose. Marami pong purpose yan, Yan. Nagsiksika na. Kasi nga po ito ay hindi po siya kagaya ng papel na Pilipinas. Ang papel pong Pilipinas, madali po itong masira. Kaya dahan-dahan sa paghugot. Pero ito pag kinuha mo, wala po itong hindi ka po matatakot na masira o mapunit yung papel. Kasi napaka po niya,
ano tawag doon, hindi ko po alam kung ano po ang tawag po dito, yung kanyang uri ng pagkapapil niya, para pang papel di hapon. Diba? Yung hindi basta-basta siya malukot, hindi basta-basta siya mapunit. Yan o, siksika na, kailangan yan, marami na, diba? Yan, laho kasi ako ditong pwedeng medyo mahaba-habang stick na pwede ko siyang isiksik. Yan, ang liit lang yung aking pang sa mata. Yan. Yan. Sana ho ay may matutunan din po kayo sa pag-save po ng pera. Alam niyo po, kahit po yan paunti-unti, hindi nyo lang po napapansin, meron na po pala kayong naipon. Kahit po yan barya-barya, pag po yan naipon, malay nyo po sa loob ng 1 taon, ano po ngayon, April 16. O malay nyo po sa susunod po ng April 16 ulit, pag ito po ay binuksan ko na, baka po makabili na po ako nito ng house and lot. Charot. Yan, malamang po hindi po sa malamang makakabili ka talaga. Kung marunong ka talaga mag-save ng pera, 'di ba? Hindi mo na kailangan mangutang o mag-loan para lang sabihin na nakapag ka ng bahay mo. Dito pa lang po sa pagsisave mo ng pera mo, marami ka na po ditong madidream kung ano ba ang bibilhin mo, kung bakit ka nagsisave. Ito naman po, hindi ko naman po inaano sa isip ko kung ano yung dream ko, kung bakit ako nagsisave. Ito lamang ay gusto ko lang na mailagay dito. Kasi dito, ang 10, ito pang papel na to, parang barya lang ito sa kanila. Parang barya lang to sa kanila. Pero sa atin, 10 pesos na po yan bawat isa. Yan. Hindi na po maisiksik kasi nga matigas na. Hindi natin alam kung paano natin papalusot. Yan. Yan. So, kailangan ayan, puno na siya. Swerte po nito kung sino po ang kukuha nito, no? Yung may mag-isip po ng bunutin to. Ito, madali lang naman po itong makuha kung gugustuhin po nila. Yan. Nakapuno na po ako agad. Nakapuno na ako agad, ano? Ang bilis lang na mapuno yung kasi marami nga po ito. Siguro kung bibilangin po natin to, maliit lang naman to kung bibilangin natin. Siguro mga 1,000 pesos pa lang to. Kasi ang maliit lang naman tong halaga. Yan. Yan. Tapusin po natin hanggang sa dulo para naman at least kaunti na lang. So sana po ay may natutunan po kayo sa akin. Kasi ito ay hindi lang po for the content, para meron din po kayong maanuhan sa buhay na ang pag-iipon po ng pera ay hindi naman po masama. Sabi nila, masama daw pag naglalagay daw ng pera sa baso o sa bote. Siguro, sa isip nyo lang po na masama. Ang masama po doon, yung wala po kayong naiipon na pera. Pagdating po ng time na kahit po pambili po ng bigas o di meron po kayong dudukot. Huwag niyo po laging iisipin na kayo po ay nag-save dahil po sa sakit, may paglalaanan kayo. Hindi po yun. Kasi likang isip lang po natin, yung nagsasalita po tayo, ay bawal tayo maglagay sa bote ng pera, sa baso, dahil nga kasi may magkakasakit sa pamilya natin. Huwag na huwag po niyong iisipin yun. Ang isipin po ninyo, happy kayo sa ginagawa ninyo. Na imagine niyo na lang, kalimutan niyo lang na meron kayong nilalagay araw-araw o kahit man lang hindi araw-araw, sa isang linggo, 2 beses, ganun. Basta at least hindi mo na lilimutan na maglagay. Kasi pag dumating naman yung time na may gusto kang bilhin, may maiisip ka, ay oo, baka pwede na yung pera ko, baka pwede na yung na-save ko doon, bibilangin ko, bubuksan ko na. O diba? O kung hindi man kung hindi man siya mapununan, kung magkano yung bibilhin mo, at least nakadagdag na. Kaunti na lang yung idadagdag mo. Hindi ho ba? O, meron na po akong bulaklak na ilagay po dito sa bote. Yan.
Kung titingnan nyo po ito ng original, napakaganda po niya. Kasi syempre, parang hindi nyo masyado makikita yung kagandahan kasi ito yung nakikita po ninyo. Pero kung sa harap-harapan, napakaganda po kasi creative na creative siya. And then also, meron din po akong dalawang partner siya. And then, pwede ko na siyang ilagay dito sa ganyan. 'Di ba? Ganyan, meron siya bulaklak at may pera. So, ganyan ang buhay niyan. And then, syempre, ganito rin. Masyado tayong creative. Yan po ginagawa ko rin yan sa sarili ko na minsan pag wala akong ginagawa dito, hindi ako busy, hindi ako nagla-live, ang aking oras nauubos po dito sa aking kwarto kung paano po ako mag-creative o mag-create ng mga magagandang kagaya nito. Binili ko siya, pero inilagay ko po dito. Ito pong itim na to, yan po ay stand po yan ng aking cabinet, yung ina-assemble na meron siyang bakal. So ngayon nasira na yung hangiran niya. Ang ginawa ko, dalawa yan, pinagdikit ko ng mighty band at nilagyan ko siya ng bulaklak. Na-i-insert lang po yan kasi 'di ba? Dito nga may may pasukan yan. Kasi yung mga tubo, alam niyo po yung mga tubo na yan, may mga ilang tubo po diyan ang ilulusot mo, 'di ba? Ipapasok mo hanggang sa magisyang cabinet. Tatlo nga po pala yan, no. Ginawa ko nga palang tatlo para hindi po siya matumba kung dalawa lang. So ngayon nilagyan ko siya ng bulaklak din, 'di ba? Nabagay po siya dito sa kanto. Yan. Nabagay siya, 'di ba? So ngayon guys, thank you po sa panonood niyo po dito sa akin. Sana po ay meron po kayong natutunan. Kasi lahat ng bagay ay meron pong kahulugan. Kaya thank you. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye.